Gagmayng adlang Huwebes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon kita maghahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay, nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. September 4, 2025. Laing suwatan po na usabang atong paghahatag ang pagtagad. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Marco. Pwede stand by Marco alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule o ania ama nakagamit na sa atong Nance product. Ako, si Janice Orlanis, 36 years old, o taga Springkibaw, Bukidnon. Ang akong ginamaintain yun is Nance Corn Coffee. Nagamit ko og Nance Capsule o UAID. Pero ang akong ginamaintain yun sa kagaran is Nance Corn Coffee. Maglisod mong gigod ko PR. Sabi na bitaw ka ng magkakuan kong karne-karne. Maglisod yun kong bawas na. Tapos maglisod kong tulog. So, nagamit na ako Nance Corn Coffee. Ginamaintain na ko na morning, tapos evening before ko matulog. So, kailangan akong pagbawas, okay na pala akong tulog. So, akong ikaingon no, sa mga wapa na kagamit sa Nance product, labi naning Nance Corn Coffee, take na mo ani, i-maintain lang nato ni kay para makabot na to itong tinguha nga maayo na nga pagbawas, maayo po nga pagtulog, tapos nagsikray ng paminaw. Dati gud is katawan mo ko sa akong isang anak, akong bana kay nagmatulog pero ko sa PR kay do may makagawa. Tapos karon nga naka-take up ang Nance Corn Coffee daghan na jud nga ba nagamit anak. Na okay na. Kada adlaw maintain na akong pag-CR. Salamat sa po sa Ginoo sa kang at Arlene ayon nga mugna sila ang product. Ako din si Chris Custinio, din sa Kampang, Libungan, North Cotabato. Isa ko sa Nance user, nagamit ko ng coffee sa akong asawa. Nga dili sa ko yung sa mga ubang dating iha. Nang Scoopy lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man, sawa nga, safety ko, karon wala na. Dili yun yung gamit o gubang kape, kay kana diyong nang Scoopy ang mga gamiton. Nang sugyuid, gamit na po ako. Ako is skin allergic, karon nawala na mga katol-katol. O bisan pa sa ko ang inahan, bedready siya, diabetes. Sa una, iyang mata, dili mabuka. Niya, nagdamit og ng Scoopy o yuid, kabuka na iyang mata. Naulihan sa salamat ikaw sa Ginoo nga iyang produkto mo nakaayo ni Mamang. Salamat kayo ninyo ate. Kung may Dr. John Paul Yasis, salamat sa inyo produkto kay tungod sa inyo nahimo nga instrumento para sa mga. Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyutas, Sikihor. May sulay ko pag tumara sa Servicare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya dayon. Ako ganing gito times sa dira. Kali sa Diyos, no, lian akong mga banod sa akong push on, sa likod haning payod-payod dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na akong kanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Kay nakadungog ko sa radyo aning Servicare sa kudyo gikatabang sa akong kinabuhi. Ang akong pagtimbaya sa itong mga Facebook followers, viewers, sa atong mga nakasubscribe sa YouTube. And again, kutob sa maabot sa atong Sibya. Mga panghinahon nga na mo sa kapiskays panglawas. I-stand by mo diha, kami bahala nga rin. Osbon ko standby Marco alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tunmanon. Sincerely, Ate Arlene. Dear Ate Arlene, alang ka na ko ate. Ang pamilya mao ang pundasyon sa lingon nga pagminahalay.
pagsinabtanay ug panaghiusa. Bisan unsa pa ang kahimtang sa kinabuhi, ang pamilya magpabilin nga usa ka dapit nga atong mapadulngan. Kung adunay kalipay, ang pamilya may una natong kabahin. Kung dunay kasakit ang pamilya ang atong karamay. Tungod niini ang papel sa pamilya sa atong kinabuhi dako ug bililhon ate. Tawag lamang ko sa pangalang Marco. 21 anyos ang pangidaron ug kasamtangang nanimuyo dinhi sa Sugbo. 9 anyos pa lamang ko sa dihang gibiyaan mi sa among amahan. Tulomi ka managsuon ate ug ako ang kamagwangan. Ang among amahan usa ka security guard. Samtang ako mama na alang sa balay ate. Madumduman pa nako nga magsige lang silag away ni papa ug mama. Kay usahay dili man mo pauli si papa. Didto matulog sa iyahang babae. Og kung tingsweldo, kulang iyang matunol kang mama. Usahay gani, wa mi balon sa kumang manghod kumang eskwela. Samtang ang among amahan, nagpatuyang lang sa iyang gibati. Naganto sa kasakit ang among inahan ate. Na mga higayon nga, makita na mo siyang maghinuktok. Maghilak. Mga bata pa man mi sa kumaigsuon. Apanasabta na namo ang hinungdan sa iyang kasubanan ate. Way kalinaw o kalipay ang among Pinoyanan. Si Papa magsige kinig, waas balay. Bisan og day off niya. Wa mi sukad na kabati nga iya ming gimahal. Murag wa mi nag-exist sa iyang kinabuhi ate. Naaman ang iyang presensya, apan mura ra gihapon nga wa siya. Hantod sa kaadlaw, mipauli si Papa. Giimpake ang iyang tanang gamit. Igo raming gitan-aw. Dayon milakaw. Wala si mama na ito higayuna kay na ay giadtuan. Pag-abot niya, amo siyang gisultihan nga milakaw si Papa, dala ang tanan niyang mga gamit. Wala reaction si mama ate. Naghikay siya sa among panihapon og nangaon mi. Nangutana ang usa nako kamanghod kung asa paingon si Papa. O kano sa kini mobalik. Ang tubag ni mama, may larga kuno sa layo si Papa og dili na kini mobalik. Ati R. Kaila ko nang ako manghod ate. Daghan kay siyag mga pangutana mahitungod kang Papa. Apan gipalahi ni mama ang topic. Yang gipangutana kung gusto ba ko numi nga mang bakasyon mi sa among Tito Alex. Nausab ang reaction sa akong manghod. Nahulipan ang iyang kasubo ug excitement nga moadto mi kang Tito Alex. Gisugo dayon mi niya nga mag-impake kay manglarga na ko numi pagkasunod adlaw. Ang rason nga nung excited mi nga makita ang among uyuan kay palangga kaayo mi niya ate. Si Tito Alex ang kamagwangan nga igsuon ni mama. Taas ang iyang posisyon sa usa ka dako nga kumpanya sa Sugbo ate. Bisan layo siya kanunay siyang magpadala og kwarta namo. Pamasayod si Papa nga naay kakadawatan si mama gikan sa iyang igsuon. Kay para dili magsalig ang among amahan. Gitigom ni mama ang sobras bangko para kung naay emergency na siya magamit. Ang uban para among panggasto sa adlaw-adlaw. Ati R. Sa tinuod lang, kung wa ang akong uyuan, kung among iasa kang Papa, dili gid mi makabayad sa among mga panginahanglanon sa eskwelahan. Di gid mo hatag ang among amahan bisag pag-allowance na lang ate sa eskwelahan. Salamat kay Tito Alex. Matag birthday namo og Pasko kanunay siyang dunay regalo para kanako, kang mama o sa isuon. Dili niya ginaapil si Papa kay kontra kaayo sila. Tungod kay sobra man kay responsable si Papa. Usahay mapasakitan patawon sa mama ate. Kanunay na kumadunggan sa telepono ang mga kasaba ni Tito Alex kang mama. Kung mamati lang kuno si mama,
sa ilang ginikanan, tingali, dili kalbaryo ang iyang nahimong kinabuhi. Kaysa una pa lang kuno nasayra na nila nga babaero gyud o garboso si Papa. Apan mas gisunod ni Mama ang giingon niyang kasing-kasing kaysa nga pasidaan sa iyang ginikanan. O kini ang nahimong resulta ate sa iyang pagka masinupakon. Ang mga kasakit ug pag-anto sa ilang kaminyoon ate. Gikaya sa ko inahan. Ati R. Tulumi ka managsuon. Apan sukad sa among pagmata sa kalibutan, wa gid namo nabati ang pagpangga. Gikan kang Papa. Ambot ba ate? Lahik ay siyag batasan. Murabag bisag na ame sa iyong atubangan. Murag wa siya nakita. Sulod gawas na siya sa balay. Mulakaw kung kano saan niya gusto. Mupauli kung kano sa po niya gusto. At una magulat si Mama kang Papa. Bisag babuntagan si Papa pagpauli iyag yung hulaton ate. Kaya di po siya katulog. Muna kapag uli ni Papa mura sila manok na magsabong, mag-away. Kami narataon skilid, maghilak. Samtang mag-away sila, wa mi mabuhat. Hapan sa pagpanglabay sa mga katuigan ate. Hinay-hinay nga naanay kausaban kang Mama. Di na siya mahulat kang Papa. O kumuuli si Papa, wa siya tingog. Dili na siya mo istorya. Siguro gikapuya na si Mama ate. Ug mas gipili na lang niya nga magpakahilom. Bisa nasakitan na siya pag-ayo sa kinabuhat sa among amahan. Human nga nagbulag si Mama ug Papa, gikan sa Dumaguete City, nibalhin migpuyo sa Cebu. Sa balay ni Tito Alex. Nindot kayo ang balay ni Tito ate, murag balay sa milyonaryo. Dako ang balay sa among uyuan, 2-story house, nga may nindot nga terrace. Napod kini inner pool ate. Kami ang atimans balay ugang Tito Alex ate. Kay maulaw man si Mama nga mupuyo lang nga libre. Si Tito Alex ang nagpa-eskwela sa among tulo. Maayo kayo ang among kahimtang kumpara sa una nga naami kang Papa. Gipa-eskwela mi sa kung uyuan sa usa ka mahalon nga private school. Gawas nga iyang gisuportahan ang among pag-eskwela, iya pong gisuportahan ang among mga hilig ate, sama sa sports ug music. Sa tinuod lang, dili gid close si Mama o si Tito Alex kay naamay pagkarebilyo sa akong inahan. Kamanghuran si Mama sa ilang magsuon. 15 anyo si Tito sa diyang gipanganak si Mama. 10 years ang ilang gap sa kaduha niya nga magulang. Nga una nang nipanaw sa laing kalibutan ate. Kadto ang igsuon nga close ni Mama o close po ni Tito Alex. Wa na pod sila ginikanan ate kaysa yung may papahuway sa laing kalibutan. Busa, si Mama na lang gyud o si Tito Alex ang nabilin. Wa ko'y maingon sa kong uyuan. Kay kami ralagi ang iyang mga pag-umangkon. Sobra-sobra gyud ang iyang pagpangga kanamo. Labi na nga wa siya kaugalingong pamilya. Tuod di ay usa ka gay si Tito Alex ate. Ang mga kaanak or ang mga anak-anakan maura yang duha ka mga iro. Usa ka aspin, usa ka poodle. Inatiman kay namo kini. Basta stress si Tito, kini ang gapakalma niya. Hilig si Tito makipagbanding namo. Kung dili mi mag-shopping, mga adtumi sa mga nindot nga lugar, nga puro bukid o green sceneries ang malantaw. Kay gikapuyan ako na siya sa lungsod nga grabe ang pollution ate. Pareho mi nga nature lover ni Tito. Busa sa among tulo ako ang iyang paborito kay makarelate man ko niya. Makaingon ko nga maayong tao nga akong iyuan. Kay motabang siya sa uban ug dili pod siya mamili og mga higala. Apa na siya mga close friends ate. Pag-abot sa relasyon, dili siya basta-basta mosalig sa usa ka tawo. Atong una, pag-abot namo na siya ka relasyon.
O sa gyapon ka gay apan nagkabulag sila o wa mi kabaw kung unsa hinungdan. Kay dili man mi hilig makialam about sa iyang personal nga kinabuhi. Basta nasayod mi nga wa na sila kay wa naman mi balik ang iyang uyab sa balay. Human atong isa, lain na pod ang misunod. O sa ka straight nga lalaki. Apan, mabuo ra ilahang nahimong relasyon kaysa among nasara na ay ka-live-in ang lalaki. Ngawa na sayod si Tito Alex kay lagi gitago man kini sa lalaki. Matag na ka-relasyon si Tito, maklose pod namo ate. Kay lagi amo naman pong makauban sa adlaw-adlaw sa balay. Sa mga nangagi niyang karelasyon, puro kini buutan kaayo nga rika namo. Busa, dili malikayan nga masubo mi kung magbulag sila ni Tito. Kay dili naman namo makita pagbalik. Hangtod na ay karelasyon nga bag-o ang among uyuan. Usa ka 26 anyos ating ang tagon ta lang sa pangalang Sam. Miabot si Sam sa balay before nag-pandemic. Sa tanang uyab ni Tito Alex, si Sam ang dili approachable. Unya na siya'y pagka-strikto ug sobra ka seloso. Atong pandemic, naalang siya sa ilang kwarto ni Tito, dili gyud mo baba ate. Di ko na siya gustong matakdan og COVID. Akip akong uyuan, dili niya ipakanaog. Magpahatod lang silang pagkaon sa ilahang kwarto. Ug need pa namo manghugas sa among kamot og mag-alcohol. Mandatory pod namo nga magsuot og face mask with matching face shield pa ate. Kulang na lang nga ipasuot mi niya og PPE. Human sa pandemic, back to normal na usab ang among kinabuhi. Si Tito Alex balik og face to face sa trabaho. Samtang kami tulo face to face na pod sa among klase. College na ko ate. Ingon ni Tito Alex, kuhaon ko na ako ang kurso nga akong gusto. Ingon ko gusto ko nga mag-nursing. Apan kalit lang nga misambat si Sam, mahal ko no ang nursing. Luoy ko no akong uyuan. Kay siya ang mo gasto. Miinit akong dalunggan ate sa akong pagkadungog. Apan sa akong ang akong uyuan, kanako man mi panig. Ako kuno ang magbuot. Okay ra kuno bisag doktor pa akong kwaon. Kaya kuno niyang paeskwelahon. Nihilom si Sam ate. Apan lain iyang tinanawan nga rika nako. Sa hagdan murag naa sila gamay nga diskusyon. Disulti nako kang mama. Ang gipakita nga reaction ni Sam. Suko ang akong mama og misulti pud siya. Nag-insulto siya ni Sam. Gingnan ko na si mama nga ngano ko nung gipasagda niya nga si Tito Alex ang mugasto na mo managsuon sa eskwelahan nga si mama man kuno ang inahan ug dunay responsibilidad nga magpa-eskwela ka namo. Wa na lang kuno tubagan ni mama ate kay base magdako. Feeling namo nga gikontrol niya si Tito Alex. Ang mga higala niya nga kasagara halos na permis balay dili na makaadto. Sukat niya na si Sam. Ambot pa ate, basta naa siya, bugat kaayo ang akong paminaw. Dili lang namo ginapakita nga di mi ganahan niya. Kay lagi, di namo gusto nga maipit si Tito Alex. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, halos sunod-sunuro na niya si Tito. Di na namo maistorya ate. Sa balay murag si Sam ang among amo. Hilig kayo kini manugo. Hangtod miabot ang dakong dagok sa mong kinabuhi. Nadisgrasya si Tito. Hinungdan sa hinanaling kamatayon. Sobra kaiming nasakitan. Kalit kaayo ang pagpanaw sa akong uyuan. Ate R. Ati human hatod si Tito sa ikatapusang pahawayanan. Nagsugod ang kalbaryo sa among kinabuhi. Gusto ni Sam nga mamahawa ming tanan sa balay ni Tito.
kay iya man kining giangkon na ako no'y last will and testament ang gibilin si Tito Alex nga naikatungod sa tanan niyang ari-arian. Moragid si Sam. Ikumpirma usab kini sa abogado ni Tito Alex. Akip ang mga properties na nakapangalan namo. Buat pa niyang kuhaon. Kay kang Tito Alex kuno kini. Ang amo pangutana ate. Wala ba milaban kang Sam? Kay siya man ang nakabutang nga tagapagmana ni Tito Alex sa iyang last will and testament. Alang kanako lisod, tuan ang claim ni Sam ate. Kinasayad man mi nga palangga kaayo mi ni Tito. Og bisan kanos wa mi mga misunderstanding og labaw sa tanan kami ang tinuod nga pamilya. Palihog. Tambagi mi, Ate R. Dini na lamang kukutob. Daghang salamat sa mapaghatag o pagtagad. Sincerely yours, Marco. Ako si Lorilyn Leacuna. Ako nagpuyo sa Purokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kong pusoong permintira magsakit. Tukal ganito Marco aning Servicare na ulian gyud ko og ni hapsay akong paminaw. Labi na gyud nga akong kutis murag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa Servicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian gyud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat. Ako si Lario Comoso, tricycle driver diri sa barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero nasakit ko sa akong gibati nga bahin sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Sulod sa 8 ka bulan kaloy sa Ginoo adunay sa kamigo na kung nga batyag sa kuha nga ningon nga tuway ni kay para basin makarecover ka ani nga para ganahan ka mukaon tuwa sa magdugay yun gatong panahon daghang salamat sa landscaping nga nakarecover ato katong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pugog drive. Ako dahil si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Purok 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Servicare. So, pa ko nag-inom. So, ako ba ito administration? Kung siguro sakit akong puson baway, klaro ba ito akong dugo. Pag tumar na ako anak kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Servicare o sa Nanspada. Salamat kanimo Marco sa imong papadangat imong suwatan po ning atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Kabahit sa imong problema sa pagkaroon. Of course, kauban nato Attorney Bimbo Hiniralaw. Attorney, mga adlong Huwebes nga na kanimo. Mayong adlong Huwebes po Ate Arlene og sa tanan nga naminaw ning atong Sibian. Og daghang salamat po sa Swerte Party List og sa HMPC for having me here. Ayan, okay. Ang pangutana karon sa tong letter sender. Kaya iyang mama na lang man ang nagpabili igsuon sa iyang uyuan nga namatay. Pero dunay last will and testament nga nabilin. Ang pangutana, naabay katungod ang ka-live-in sa iyang tito nga papahawaon sila? Nga iyang mama man ang legit nga igsuon? By virtue of having only the last will and testament ate, during that time, wala pagi katungod nga mo papahawa ang katong ka-live-in partner nga si Sam, no? Kaya unang-una, kinanglan pa man nga muagi pa og probate proceeding ang mao nga last will and testament para nga ma-prove sa court nga tinuod yod ang gibilin nga last will and testament sa iyahang uyuan. Kay posible nga himo lang. Yes, posible nga himo lang. Pero kung pananglitan attorney, kung tinuod gid siya nga last will and testament, siya ang pursuso nga igsuon, mapapahawa ba siya sa ka-live-in? Dili pod siya ingon ana kadali ate kay kung pananglitan ma-prove sa court nga nilapas sa 50%, no? Ang gihatag adto nga last will and testament manalify pud na siya kay sa ato ang balawd Ate Arlene naman tay gitawag nga legitim. Okay. Kana siya nga portion was reserved by law, no, by provisions of law para sa mga years
Sa mga sumusunod sa yun. mga sumusunod yun. Bali, if you have that 100% nga Pananglitan kabilin, na kay property nga nagkatidad og 100 million. yes. Unya ang nakabutang sa last will and testament is 40M lang tong amount adto. Buti pa sabot, pwede pa siya mo claim og another 50? Dili na Ate Arlene. 40 sa 40 million lang siya. Another 10. So dito ra gid siya. Dito ra gid Tungkol siya. sa nakabutang. Pero Yes. Pero kung nilapas yan, ang nahatag is 60 million, manalify ang 10 million. I see, mabawi. Mabawi ang 10 million Okay. sa mga years. So buti pasabot, kung naay last will and testament, wala na pasabot nga siya rin mabulahan. Bulahan siya kasi 50% man ana to sa iya ha. Yes. Unya ang remaining may bahin-bahinon. Correct. I see. So, ang proseso mangod sa pananglitan o sa katao na wala siya, ang una makasunod sa iyang mga ari-arian, number 1 is Ang mga Asawa. Ikaduha, kung wa siya asawa, anak. Kung wa siya anak, ginikanan. Kung wa siya ginikanan, igsuon. So, diri ni fall karon ang atol resender kay iyang mama igsuon gid ani iyang tito nga namatay. Yes, Ate Arlene, siya ra gid ang bugtong manununod. Kaya lang dunay last will and testament. So kinahanglan pa niya nga i-prove sa korte nga legit ang maong last will and i-check kung 50% ra ba ang nahatag. Yes, kung nisubay ba siya sa balaod. And of course, no, during the probate proceeding diha na ang battle of evidences, kung giyon sa man yun, no, was it made in a public document or holographic lang ba siya? Nabay sakto nga mga witnesses? And most importantly, nisubay ba sa balaod ang gihimo nga last will and testament with respect on the legitim? Ayan. So in short, kay matod pa sa atong letter sender, nga bisan gani kuno ang nakapangalan sa napaghapon ang ilaha dito sa last will and testament, bisan kato kuno gi-question pa sa ni Sam katong ka-live-in sa iyang tito. Lagi makakuan ka ba nga usay makaingan kag how dare you? How dare you? Nga kami man manununod, kami gihatagan lang ka. Onya, to think ba nga dili siya ang pinaka long time boyfriend sa iyang tito. Correct, Ate Arlene, no? So dili gid siya dapat unta ingon ana bisan pag na last will and testament, pero kanang gitawag natog delikadesa bitaw sa atong Pilipino nga mga kultura tinuod. Dapat iya tong bago pa baya si Sam sa kinabuhi sa iyang uyuan. Kung buto naon, dili siya mo claim og susama niya na, pero napapirma niya napabuhatan og last will and testament, so possible kaya ginang pangayo. Yes, Ate Arlene. So, ang mabuhat karon sa atong sender, kung unsay nakabutang dito sa last will mo nalay ilang tumanon. Unless kung nilapas og 50%. Yes, unless nilapas og 50% and na-prove nga authentic gid ang last will and testament. Pastilan. Mo na nga kini dako kining lesson no sa ato ang mga suking tigpaminaw, ilabi na nga ulitaw ka na kay makabtangan kung pwede pero lisod man kay usahay magud usay attorney basta kabtangan ang hisgutan kanang murabag kanang maghunahunag daotan lang sa katawo may pewa na lang. Correct, Ate Arlene. Pero daghan man og mga kuan no, ang balawad nagkuan nga after 30 days dapat isettle na ninyo ang inyong mga kabtangan no. Kung paranglitan og walay last will and testament, you could do an extrajudicial partition sa property. Pero kaya kung after 30 days attorney nga dili siya mabahin o di siya masittle kasi may tapos sa mga property, pwede man Japon siya mabahin pero nanay mga penalty na makuan dito sa mas worse kay basta ko pag hinuon. Mas worst, and then moabot pa gyud nga nanay mapihig na hinuon gyud Ate Arlene. Ay mao lagi. So mo gyud siya dapat nga after 30 days or before 30 days dapat masittle na ang tanang property. Yes, and importante pod no nga kung pananglitag na gid kay considerable gid ang imong property, dili man kuan nga maka-assign na ni daan nga kabalo na sila daan kung unsa gid ang mas okay nga i-assign na daan. Correct. Kaya aron pagabot sa saktong panahon, ang taong lumalabay ra man gyud kalibutan, kung kanos imuha ang panahon at least kabaw na sila unsay para ilalang. Correct, Ate Arlene. Dapat ma-settle na daan. Okay, so unsay finally mo nga ma-advise nga to kang Marco, attorney? Well, ang akong final advice kang Marco, since na may gipakita nga last will and testament, you better ask him nga i-present ni siya sa korte. Otherwise, kung walay pay judgment gikan sa court, dili pa ma-resolve ang authenticity and legality sa mga last will and testament, do na paslay katungod nga mopuyo adtong balay nga gibilin sa iyang uyuan. And katong matod pa niya nga nakapangalan na sa ilaha sa last will, gusto pa i-claim ni Sam, unsay matambag kabahin ni ana? Kabahin atong nakapangalan na gusto pa gid nga i-claim ni Sam.
sulod sa atong balaod do na mo'y 50% nga dili pwede mahatag sa kang bisan kinsa. The fact na ang iyang napa siya isa ka igsuon nga nabilin. Dako pagyugpuruhan nga ang katong iyang igsuon mo ay manununod sa tanan nga kabilin sa iyahang igsuon. Ayan. Tapos pastilan. So during my last word, okay lang at siguro Ate Arlene nga na kay kuan naikabilin no nga ma-settle na daan kaysa at the time of death mo pa'y mahimong kagubtan. Cause pa sa away. Mo pa'y mahimong tinuod ka na. Pero kung binlan siguro utang Ate Arlene, marag walay mag-away. Way mag-away. Hala, inyuhan na. Pero speaking of, kanang utang di magina masunod attorney no kay kung kisa tinang utang wa magila ibatingil ka tara magina utang. Yes, and ang pwede buhaton kung na example na creditor ka or lender ka, ang nakautang sa imuha is namatay. Dili ka makapaningil sa kang bisan kinsa nga iyang manununod. Pero pwede ka maningil sa iyang estate. Kung nasa kabilin, pwede ka makaklaim dito. I see. Pwede ra. Yes, okay. Again, ang imuhang naandan nga parting statement. Yes, as my parting statement, padayon ka magpaminaw nining programa. Wala gid ito mga sayings ni mga okay. Padayon ka magpaminaw nining programa din wala lang agalon kundi lang balaod, wala lang giya kundi lang konsensya, ug wala lang tumong tinguha kundi lang pagkabot sa iniusang hostisya. Kini na lamang si Attorney Bimboy Hiniralaw. Daghang salamat. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom na kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa hinsog na cervix sa kababayenan, at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Piliya ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule, kang imong kinabuhi angay ampian, approved by FDA. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak. Paim na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, magpapabright ug protektado sa mga klase-klaseng sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilhan gitunan sa klase ug basin pa mutapwan na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, magpapabright, approved by FDA. Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and U8, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and U8. Cervicare, alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Tawa-tawasi, ang atong lawas nagkinahanglan og sundalo nga mokombate sa mga virus, hinungdan sa balatian, proteksyon na, vitamin pa. Tumar og 3 times a day human og kaon sa tawa-tawasi. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumar og 2 times a day sa Remind Capsule. NANS Liniment Oil, sukad kaniadto hangtod karon. NANS Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, NANS Liniment Oil. NANS Corn Coffee, alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag NANS Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. NANS Corn Coffee. Alena Set, for natural and glass-looking skin, pag Alena Set na. Made of organic or natural ingredients. Hamis nga naong, imong maangkon sa Alena Set. NANS and U8, Cervicare, Tawa-Tawasi, Remind, NANS Liniment Oil, NANS Corn Coffee ug Alena Set. Mapalit sa mga suking butika. Dama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Doon na tayo NANS Medical Mission karong 2025. Unya, daghantag mga surprises ini and possible na ata ni mga higayuna, no? Sa September 23, dito sa Roqueta, sa Lubantas Riverside, sa Porok 3, Barrientos Street,
Layaway, Oroqueta City, Misamis Occidental. Pagka September 24, data sa Calamba sa Solinog Barangay Hall, Solinog, Calamba, Misamis Occidental. September 25, Dipolog sa RMN Station, DXDR, Barangay Turno, Dipolog City. September 26, sa Molave sa Carisel Garden sa Burgos Street, Molave, Zamboanga del Sur. September 27 sa Pagadian sa Covered Court Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. September 28, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa may poblasyon Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ayan. Sa Old Municipio. Pagka October 14, sa Hingogta sa Pick and Grill Resto Bar, Barangay 23, Purok Uno, National Highway beside Hingog City Comprehensive National High School. On October 15, sa Butuan, Covered Court, Barangay Duungan, Butuan City. On October 16, diha sa San Franz, Barangay 12, Purok 7, San Franz, Agusan del Sur. On October 17, sa Moncayo, Covered Court, Barangay Poblacion, Moncayo, Davao de Oro, beside Barangay Hall. October 18, sa Tagon, to be arranged pa ang venue. On November 4, Midsayap, Covered Court, diya sa Poblacion. 8, Midsayap, Cotabato. On November 5, Kidapawan, sa DXND Building, NDBC Office Daang Maharlika, Kidapawan City. Okay. On November 6, Bansalan at LSV Hotel sa Via Crucis Street, Bansalan, Davao del Sur. Pagka November 7, diya sa Coronadal sa Barangay Santo Niño Gymnasium, BO2 Coronadal City, South Cotabato. And on November 8, diya sa Jansan, dugatangi pod ninyo ang dugang detalye og asa ang final venue, ana. Yes. Diya po sa Visayas sa November 18 sa Dumaguete sa Tinago Gymnasium, Poblacion 1, Barangay Tinago, Dumaguete City. November 19, Mabinay Covered Court, Barangay Poblacion, Mabinay, Negros Oriental. November 20 sa Gihulngan. November 21 sa Canlaon, Covered Court, Barangay Mabigo, Canlaon, Negros. Natin November 23 sa Balamban, Cebu. November 24, Medellin, Cebu. And November 26 sa Bohol. Ayan. At ang atangi ang nakaschedule ng medical mission. Dagang salamat kanimo, Marco. And of course, thank you so much, Attorney Bimboy Hiniralao. Klaro kaayo ang imong gipamahayag. Nga kinahanglang klarohon na kung tinuod ba na ang last will and testament kagingon ni Sam. Kaya imposible basad nga sa kadaghan niya na uyab sa Sam gid lugar ayang gibilan sa tanan niyang mga kabtangan, no? Anyway, magidando na tayo punto legal para nga mahayagan. Ilabi na sa mga katawhan at mga kaigsuunan nga ang ilahang problema sa sama kang Marco. Nga karon pa nato na klaro gyud nga usa ka tawo kung mawala siya sa kalibutan ang manununod iyang anak, kung siya anak iyahang una is asawa and then anak, dayon ginikanan, dayon igsuon. So sa side sa atong letter sender si Marco, iyang mama raman ang igsuon, sa iyang tito Alex di modo iyang mama mo'y manununod apan dunay ni claim. So manghinaot lamang tangaunta maklaro kung legit ba ang last will and testament, and kung tinuod man dili man pod more than sa 50%. So di mo do na gihapoy 50% madawat sila Marco kung tinuod man nga gitagaan gid og last will and testament sa Sam nga iyaha ang mga pipila ka property or ang katunga sa property sa iyang tito. Ginasbon ko hinatunta nga makuha ninyo ang sakto nga para gid sa inyo, ha, Marco. Well, mahinaot ko nga nahayagan ng tanan, ilabi na atong Lord Sander, o sa gihapon ko kamadunay kasi natiyan sa kinabuhi, ilabi na akong dagkinahanglan og punto legal. Ipadangat sa itong tulumanuan sa Answer li Ate Arlene Pamasin na yung suwatampo ang atong sunod nga paghatagag pagtagad. I-stand by karon taod-taod alas sa Health Education Program with Doc John Paul de Asis. Musunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon mo salamat. Bye-bye. I love you all.